Nagsimula ang aking araw at 3:08 ng madaling araw. Since this is Monday, kailangan ko talagang magising ng maaga para makahabol sa mga sibat na van. So nakita nyo nga dyan, paggising lang, so kailangan kaagad-agad maligo, yan, magayos, and after that, larga na. Birthday rin pala ng aking pamangkin during this day, no? July 28. And because hindi tayo magdadrive, kakailanganin natin ang ating helmet. Of course, makakatipid tayo sa gasolina ngayon. So hihintayin ko lang dyan si Papa. Ihahatid ako ng aking Papa sa paradahan. So, maglalakad tayo sa garahe. Tinatanong dyan ng aking tatay kung nasan yung ID. Pero suot-suot ko na yung aking ID. Ayan. And then, ihahatid na ako ng aking tatay sa paradahan. So yan no, napakaswerte ko. Dahil at 3 a.m. may nag-a-usher sa akin papunta sa paradahan para hindi ako malate sa trabaho. Minsan kasi kapag 4 a.m. or 5 a.m. ka nang nagising, imposible ka nang makakarating sa Tugigaraw dahil itong mga van na ito, maghahantay pa sila ng mga pasahero nila. That's why napaka-importante na maaga pa lang. Tip na rin yan sa mga commuters at mga estudyante later on, no, na magbabalak mag-aral sa Tugigaraw at mag-work na rin. Yan. Maagang-maaga pa dito sa Apari. Siguro after an hour, lumarga na yung van. So, normally, kapag madaling araw, kaunti lang talaga ang mga makakasalubong mga sasakyan. Kaya naman, medyo nakabawi-bawi tayo ng tulog. Kahit isang oras lang, no? Malaking bagay dahil 2 oras lang ang tulog natin sa araw na ito. Normally, ibababa ka sa paglampas ng gasoline station na yan. And dahil wala tayong kain-kain kanina, kumuha muna tayo ng coffee sa pinakamalapit na coffee shop sa Carig. Ayan, so take out na lang para madala ko siya habang naglalakad. Since Monday kasi dito noon, meron akong maraming oras para maglakad papunta sa aming office. Makakatipid pa ako sa pamasahe. Yan, makikita rin dyan yung College of Law. Malapit lang talaga sa DTI. Yun ay kung bubuksan ang back gate ng CSU Carig. Pero overall, malapit lang talaga siya. So maglalakad lang ako ng kaunti sa DTI Negosyo Center. Nung nakarating ako, of course, nag-clock in na ako. Ako ang pinakamaaga sa division namin. Siyempre, ibababa, napakainit. Kahit umaga pa lang nung Monday na yan, sobrang init na. So makikita nyo, tagaktak ang pawis ko. Mag-high pa yan. Of course, i-resume na natin ang ating trabaho at that time. So fast forward, before mag 8 o'clock, magpa-flag ceremony kami. This time sa lobby dahil meron kaming activity sa taas at that time. After ng flag ceremony, tuloy-tuloy na tayo sa serbisyo publiko. Note lang kahit naka-video yan, hindi yan pakitang tao. Talagang marami lang talagang ginagawa at that time kasi Monday yan. And busy lahat ng mga tao dahil merong very important activity ang DTI Region 2 at that time. May awarding ceremonies kami para sa mga employees. On that same day, magko-courtesy call kami sa University President ng CSU. Ito pa rin ay may connection doon sa aming feat sa Picam Moot Court.
Ayan, naglibre si Attorney Mikay ng meal namin. And after that, bumalik na ng office para ituloy yung mga natenggang trabaho. Dito, since nag-pass sleep ako for 2 hours, kailangan kong punan yung 2 hours na yon. Actually, dapat 4 o'clock. Aalis na dapat ako ng office. Pero since nakatenga pa ang maraming work at that time, I used my time wisely para i-render yung services ko sa legal unit at para na rin sa CPD or the Consumer Protection Division ng DTI Region 2. So yan, fast forward, mga magsi 6 o'clock na yata ito. Kailangan ko nang mag-clock out. And yan, may pa-cake and loaf ako thanks to Mom VR. Yan. Magay pa yan. Smell pala. Yan, clock out tayo. And then after that, kagaya ng sabi ko kanina, wala nga yung sasakyan. So, gagamitin ko si Rosie, yung motor namin sa Tugigaraw, para makauwi. And syempre, flex rin ng Evo. Napakaganda talaga ng Evo Pearl White, no? May in love ka talaga. After siguro ng mga 10 minutes dahil sa traffic, nakarating na ako sa bahay. And wala na ako masyadong gagawin dito. Kailangan ko lang bumawi sa tulog. Kasi nga 2 hours ang tulog. Basta Monday, ganun ang setup ko, no? Dahil na rin wala kaming law school, meron akong liberty para makapag-rest. Siguro kapag nakapag-rest ako ng mga 1 oras, ganun, kailangan ko pang i-check yung mga clients namin sa RD. And then, syempre, mangangamusta sa pamilya, sa fiancé, sa mga fur babies. And after that, siguro tulog na. Kailangan i-regain yung strength for another day. Thank you so much guys ha. Uulitin ko itong content na ito kapag meron na kaming klase sa law school. Sana ay suportahan niyo ko. Thank you so much and God bless.